Nasa last Sunday po tayo ng buwan ng Mayo at ang ating theme is Building Faith. Building Faith. Patungkol pa rin sa pananampalataya ang ating pag-aaralan. At since na yung buwan ng May, sineselebrate po yung Mother's Day, there's no better way to tackle this topic other than to give an example of a woman of faith. Yan po ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga. A woman of faith. Though babae po yung tatalakayin po natin ngayong umaga, it does not mean that this is intended only for the women. Kapag pinag-aaralan po ang pananampalataya, ito po ay applicable sa lahat. Mapababae ka man or mapalalaki, bata man or matanda. It just so happen na babae po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Make no mistake, this is for everyone. Pero ang bibigyang diin po natin dito ay ang pananampalataya ni Hannah, a woman of faith. Sa Bible po ay napakarami pong mga example, man and woman of faith. Hebrews chapter 11 is considered a chapter na tinawag po nilang Hall of Faith sapagkat dito nakalista yung pangalan ng mga babae at mga lalaki kung paano silang namuhay para sa kanilang pananampalataya. Yung iba sa kanila ay nagsisiksikan sa isang verse. Pero sa kanilang lahat, si Abraham yung nangingibabaw because the Bible dedicated so many verses for him, describing how he lived out his faith in his life. Pero hindi na po natin tatalakayin si Abraham sapagkat pinag-aralan na po natin siya. But this morning I would like to study about the faith of Hannah, a woman of faith. On the beginning verses, makikita po natin na meron pong isang lalaki by the name of Elkanah. At si Elkanah ay meron pong dalawang asawa, si Hannah at saka si Penina. Noong bata-bata po ako, hindi ko masyadong naiintindihan yung relationship ng mga tao. Yung magbilas, magbayaw, maghipag, magbalay, hindi ko masyadong naiintindihan ng mga yon. Mas alam ko, magkakamag-anak. Kapag yung asawa nung kapatid mo, lalaki siya, anong tawag mo sa kanya? Pag babae, ipag. Yung tatay o nanay ng asawa mo, kapag asawa ng anak mo, kapag yung asawa mo, may kapatid siya, at yung asawa nung bayaw mo o hipag mo, anong tawag mo sa kanya? Bilas. Kapag dalawa kayo, lalaki, dalawa kayo na asawa niya, anong tawag mo sa kanya? Dalawa kayo na asawa nung asawa mo, anong tawag mo sa kanya? Parang wala pa sa dictionary yun, ano? Wala akong makita sa dictionary na ganong relationship eh. But the Bible, hindi itinatago ng Bible yung ganong klaseng mga relationship. The Bible is an open book for everyone. Maganda man yung mga relasyon or hindi maganda yung mga relasyon, ipinapakita ng Bible sa atin, wala siyang itinatago. I'm not saying na it's okay to have two wives or to have two husbands. Actually, pinagbabawal yan ng Panginoon. It is abomination. May wrong consequence ito. Ngayon, hindi natin pag-aaralan yon. May dalawang asawa si Elkanah. Si Hannah at saka si Penina. Hindi ko alam kung anong tawagan ng dalawang ito. Itong dalawang babaeng ito. Bilas, ipag. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa bawat isa. Meron siyang dalawang asawa. Si Penina ay may anak. It did not mention how many. May anak siya. Pero si Hannah, walang anak. Because she is barren. Sabi ng Bible, sinara ng Diyos yung kanyang sinapupunan. Baog siya. It is
beyond her control to be barren. Hindi niya kasalanan kung bakit baog siya. Sinara ng Panginoon for some reason yung kanyang sinapupunan. Hindi siya magkaroon ng anak. But the Bible says Elkanah loved Hannah. Dalawa silang asawa niya pero mas mahal niya si Hannah. Kaya lang walang silang anak ni Hannah. Ngayon, pag-aaralan po natin yung pananampalataya ni Hannah. It always comes in unlikely time and situation in life. Kung papaanong i-live out ni Hannah yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. So gusto ko pong makita natin ngayong umaga, ano yung meron sa isang babae na merong pananampalataya sa Panginoon. Bakit ba napakahalaga ng pananampalataya sa Kristiyano? Bakit ba kailangan na magkaroon tayo ng pananampalataya? Hindi ba pwedeng maging normal na lang yung buhay natin without faith? Hindi natin ipapractice yung pananampalataya? Bakit napakahalaga niyan? Sapagkat sa Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible mentioned it, but without faith, kung walang pananampalataya, it is impossible to please Him. Sa Tagalog, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod sa Kanya. Ang pananampalataya natin ang siyang nagiging tulay para ang Diyos malugod siya sa atin. Kung wala tayong pananampalataya, hindi magkakaroon ng dahilan ng Diyos para malugod siya sa atin sapagkat ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. We have never seen God and yet we believe in Him. Yun ang pananampalataya. At yun yung dahilan kung bakit ang Diyos nalulugod siya sa atin. Now, how can we make that faith strong? Number one, a woman of faith endure real problems. Dumadaan sa totoong problema ang isang Kristiyano na merong pananampalataya. Maraming beses nyo nang narinig sa akin, a faith tested is a faith cannot be trusted. Hindi mo pa masasabing totoo ang pananampalataya kung hindi mo pa ito natetesting o nasusubok. Ang sabi niya sa chapter 1 verse 6, and her adversary also provoked her. Sino itong adversary niya? Yung kanyang si Penina. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa kanya. Si Penina. For to make her fret because the Lord had shut up her womb. Dalawang problema ni Hannah. Unang-una, baog siya, hindi siya magkaanak. Napakabigat na problema yon. Lahat siguro ng babae na may asawa, wala silang pinapangarap kundi magkaanak. Parang, hindi ko alam, hindi ako babae, parang failure ka bilang babae kung hindi ka magkaanak. Kahapon nung nagpagupit ako, yung barbero kakwentuhan ko, sabi niya, sir, lumilitaw yung mga puting buhok nyo, ang dami na, ilang taon na po ba kayo? Magpo-46 na po ako next week. May anak na po kayo? 3, mas malaki pa sa akin. Kakong ganon. Parang iniimbestigahan niya ako habang ginugupitan niya ako. So para matigil yung pagtatanong niya, ako naman ang nagtanong sa kanya, sir, kayo, ilang taon na po kayo? 55, may anak na po kayo. So nakakwento niya ngayon ng personal niyang buhay. May asawa po ako, 7 taon kaming nagsasama, hindi kami magkaanak. So alam niyo kung anong ginawa ko? Pinalitan ko po siya, yung nagkakaanak, sabi niya. Isip ko, ganun lang kadali yun? Hindi ko sinabi sa kanya, sa isip ko lang, bira, kasalbahay naman na tao ito, ganun lang kadali magpalit ng asawa. Sabi ko sa kanya, ba't di kayo nag-ampon? Sayang yung relationship ninyo. Yung pagmamahalan ninyo sa bawat isa, pinreserve nyo sana. Nag-ampon kayo, nagkaroon kayo ng anak. Hindi sir, iba pa rin yung totoong dugot laman mo. Sabi niya ganoon. So nag-asawa po ko yung nanganganak at para sigurado yung nanganganak, yung may anak na. Nag-asawa siya ng byuda.
May anak na isa. Tapos, nagkaroon siya ng 3 anak sa kanya. So, 4 sila lahat. Yung stepdaughter, tsaka yung 3 niyang biological na mga anak. Kasing edad ng mga anak namin, yung mga anak niya. 18 years old din yung stepdaughter niya, dun sa babae. Tapos yung mga sumunod na mga anak niya. So, ba't ba nakwento yun? Sa babae, napakabigat na problema yung pagiging baog. Meron bang baog dito? Ako lang. Nung nasa Bulinaw po ako, nag-work ako doon, napakaraming baog sa may tabing dagat. Hindi ko alam, siguro yung kinakain nila sa dagat. I don't know. Pinag-uusapan nila palagi yung kung sino ang baog, lalaki ba o babae. Hindi nila, magpa-test sila. Magastos yung papatest. May narinig akong advice, subukan mo sa kapitbahay. Pag nabuntis, hindi ka baog. Yung asawa mo baog. Pag hindi nabuntis, ikaw ang baog. Yung asawa mo, hindi. Yung sa baryo talaga, mabigat na problema ni Hana. Baog siya. Ngayon, dagdagan mo pa, si Penina, hindi niya hipag. Basta, asawa din nung asawa niya. Si Penina, kinukutsa siya. Day in, day out, nakatira sa isang bahay. Habang si Penina, inaalagaan yung mga anak niya. Si Hana, nandun sa isang sulok, walang anak na inaalagaan. So, palagi yung parinig ni Penina sa kanya. To make her fret, para palungkutin. Baging miserable ang buhay ni Hana, nagpaparinig siya palagi kay Hana. So, yung baog ka, pagkatapos kinukutsa ka pa nung karibal mo, napakabigat sa kanya. Totoong problema para kay Hana ang pinagdadaanan niya. A woman of faith endure real problems. Pero anong matututunan po natin kay Hana? Kahit na may pinagdadaanan siyang problema, hindi niya hinayaan na yung problema niya lamunin yung kanyang pananampalataya. Nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. Her faith prevails. Every year, sabi ng Bible, pupunta pa rin sila sa temple. Nagsasacrifice pa rin sila. Nag-worship pa rin sila. Hindi niya pinabayaan yung kanyang pananambahan at paglilingkod sa Panginoon. Kahit na may pinagdadaanan siyang problema. Number 2, a woman of faith extend vibrant prayers. Ang isang Kristiyano na tumatatag ang pananampalataya sa Panginoon, naniniwala siya sa kapangyarihan ng panalangin. Si Hana, hindi niya pinabayaan na habang buhay na gano'n ang kanyang sitwasyon. Ang sabi niya, verse 10 and 11, tumangis siya sa Panginoon. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Yung pag-iyak niya sa Panginoon sa panalangin, very bitter. Ano ba sa Kapampangan yun? Yung matinding-matindi. Yung pag-iyak talaga niya sa Panginoon. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child. She requested for a child. At hindi lang siya basta nag-request sa Panginoon ng anak. Naging specific siya sa kanyang hinihingi. Ang sabi niya, anak na lalaki. A man-child. Ito yung pangako niya. Then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Para maintindihan niyo po yung last phrase na yun, there shall no razor come upon his head. It is a Nazirite oath na kapag dinedicate mo yung anak mo sa Panginoon, hindi mo gugupitin yung buhok niya, yung balbas niya, hindi mo siya aahitan.
hanggang mamatay siya, hahayaan mo yung tumubong mga yun. It is a symbol of your dedication to your commitment. Kung maalala nyo si Samson, dinedicate siya ng kanyang magulang sa Panginoon. Kung kaya't ang Panginoon, binigyan niya ng extraordinaryong lakas si Samson. Nung nawala yung buhok niya, nawala din yung lakas niya. It is a violation of that oath. Ganyan ang commitment ni Hannah para sa anak niya. Na kapag binigay mo itong hiningi ko sa iyo, binigyan mo ko ng anak na lalaki, ibibigay ko sa inyo. Maglilingkod siya sa inyo all the days of his life. At yung hindi niya gugupitin, yung buhok niya o yung balbas niya, it is a symbol na committed siya doon sa kanyang oath, doon sa kanyang vow na yun. So ang isang Kristiyano na lumalago ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, naniniwala siya sa kapangyarihan ng panalangin. Si Hannah, hindi niya hinayaan na habang buhay na maging ganun ang kalagayan niya. She prayed, and confidently she asked God for a man-child. Medically speaking, kapag baog ka, talagang hindi ka magkakaanak. But Hannah defied that moment. Dahil naniniwala siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo, yun ang nagagawa ng pananampalataya. Kahit imposible, alam mo, kayang gawin ng Diyos. Yun yung nagagawa ng pananampalataya. So nag-pray siya sa Panginoon and she asked for a son. Naging specific siya sa kanyang hiningi sa Panginoon. Hindi ako makukumbinse sa isang Kristiyano na lumalago, mature, pero hindi siya nananalangin. A growing Christian should know how to pray. A maturing Christian should know how to pray. Kung totoong may pananampalataya ang isang Kristiyano, dapat alam niya kung papaanong kausapin ang Panginoon. You don't have to be technically correct kapag nanalangin ka sa Panginoon. Just pour out your soul kapag lumapit ka sa Panginoon sa panalangin. Actually, ayaw ng Panginoon yung kailangan maging theologically correct lahat ng mga terminology na gagamitin mo. Ang gusto ng Panginoon, yung ilabas mo lang kung anong laman talaga ng puso mo sa Kanya. Kung papaanong nakipag-usap ang bata sa matanda, mas kinalulugdan ng Panginoon ng ganong klaseng panalangin. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa Panginoon. Then number 3, a woman of faith experienced God's provision. Hindi papayag ang Diyos na napakalaki ng iyong pananampalataya pagkatapos hindi siya sasagot sa iyong panalangin sa Kanya. Sa verse 19 and 20, the Lord answered Hannah's request. And they rose up in the morning early and worship before the Lord. Katulad ng ginagawa nila palagi, pumunta sila sa temple to worship. Sabi ng Bible, morning, early, maaga. I was wondering, anong oras kaya itong early na to? Sabi ng Bible, nakatira sila sa Ramah. Gaano kalayo yung Ramah sa Jerusalem? It is 6 hours travel by foot. 6 hours by foot, maglalakad sila. Kaya natin yon? Maglalakad ka ng 6 na oras para mag-church? Nasubukan nyo na maglakad ng 6 na oras para mag-church? Minsan yung wala ka lang pamasahe, ayaw mo na mag-church eh. Kung totoo yung pananampalataya natin sa Panginoon, walang makakahadlang sa atin para makapanambahan sa Kanya. And Christians, listen to me. Ang isang lumalagong Kristiyano, hindi siya hahanap ng excuse not to go to church. Instead, hahanap siya ng paraan kapag merong hadlang para makapunta sa church. Amen? Hindi tayo hahanap ng dahilan para hindi makapag-church. Bakit hindi ba't wala ka nung Sunday? Pastor, kasi yung bantay sa bahay, wala pong magbabantay.
di tanggalin mo yung bantay na yun para wala ka ng problema. Kumuha ng aso. Tapos problema niya yung aso. Wala pong magpapakain, wala pong magbabantay. Ano bang trabaho ng aso? Bantayan yung bahay. Nung wala yung aso, paso wala pong magbabantay sa bahay. Kumuha ng aso, paso wala pong magbabantay sa aso. Kulang na lang, pati ikaw, mayroong magbabantay sa'yo. Kayong lahat na. Gumagawa. What I'm trying to say is, humahanap tayo ng excuse not to go to church. Church, that is not acceptable sa Panginoon. Kung totoong umiibig tayo sa Diyos, kung ikaw ay totoong Kristiyano, hahanap ka ng paraan para makapag-church ka sa Panginoon. Ang Kristiyano, hindi siya papayag na hindi makapanambahan sa araw ng linggo. Amen? Ganyan si Hannah. Actually, Hannah, she has all the excuses. Bawog siya. Hindi sila magkasundo ni Penina. Sabay-sabay silang pupunta sa temple. Pwede niyang sabihin na, paano akong sasamba? Di kami magkasundo. Inaaway niya ako, tinutukso niya ako, kinukutsa niya ako, paano kung mag-church? Pero inignore niya yun. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang panambahan sa Panginoon. At nang umuwi sila, anong sabi ng Bible? And returned came to their house to Ramah, and Elkanah, yung asawa niyang lalaki, knew Hannah, his wife. The word knew, ibig sabihin, sinipingan niya yung asawa niyang babae, si Hannah. And the Lord remembered her. May kasabihan po tayo sa Pilipinas, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan yung statement na the Lord will provide, ginagawa tayong tamad. Although wala naman pong masama doon. Actually, tama yun. That is correct. That the Lord will provide. But on our part, kailangan pa rin nating magtrabaho. Kailangan nating mag-exert ng effort on our side. Hindi yung, Lord, kailangan ko po ng pambayad ng kuryente. Pagkatapos maghihintay ka, nababagsak ang pera mula sa langit. Ayan, pambayad mo ng kuryente. Kailangan mo pa rin magtrabaho on your part. Amen? Si Hannah, hiningi niya na magkaroon siya ng anak. So, anong ginawa niya? Nag-exert siya ng effort para magdalang tao siya. Yun ang sabi ng Bible. Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Wherefore it came to pass, when the time was come, about after Hannah had conceived. Amen? Tumugon ang Diyos sa kanya. Hannah had conceived that she bare a son. Ayon sa specific na request niya, lalaki, a son, and called his name Samuel. Bakit Samuel? Because I have asked him of the Lord. A woman of faith experienced God's provision. Kapag totoo ang pananampalataya mo, makakaranas ka ng problema. But the problem will come to pass. Lilipas. Hindi pang habang panahon ang problema. At pagkatapos, when the time is right, when you are ready, the Lord will answer. Because a woman of faith experienced God's provision. Sinagot ng Panginoon. Nag-provide ang Panginoon sa kahilingan ni Hannah. Then number 4, a woman of faith excel at keeping promises. Kung ano yung pinangako mo sa Panginoon, tinutupad mo. Ang sabi niya sa verse 26, 27 and 28, pero unahin natin sa 26. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I ask of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. A woman of faith excel at keeping promises. Tinutupad yung pangako. Church,
kapag may pinangako tayo sa Panginoon, God is expecting you to fulfill that promise. Sapagkat ang sabi ng Bible, God has no pleasure in fools who do not keep their vows. Ecclesiastes 5:4. God has no pleasure in fools who do not keep their vows. Mangmang, kamangmangang ang turing ng Panginoon sa mga taong hindi marunong tumapad ng kanilang mga pangako. Madalas nating i-question yung provision ng Panginoon sa atin. Pero tayo, yung vow natin, hindi natin natutupad. A relationship is a give and take relationship. Nagbibigay ang Panginoon, dapat nagbabalik tayo. Hindi pwede yung puro tanggap lang tayo ng tanggap. We have to admit, undeserving tayo sa lahat ng blessing ng Panginoon sa buhay natin. And the least we can do is to show our gratitude and love sa mga blessing ng Panginoon sa atin. At kung pati yung mga yun ay pagdadamot natin sa Panginoon, anong klaseng Kristiyano tayo sa harapan ng Panginoon? But Hannah kept her promise. Ibinigay niya si Samuel. Noong magsa 7 years old na si Samuel, dinala niya doon sa temple. At ang sabi niya, Panginoon, ako yung babae na nanalangin sa iyo at humingi ng anak na lalaki. At narito siya ngayon, katulad ng aking pinangako, maglilingkod siya sa inyo. Iniwan na ni Hannah si Samuel sa temple. And every year na bumabalik si Hannah sa temple, pinagdadala niya ng damit at ng pagkain si Samuel sa temple. For so long, hindi nangusap ang Diyos sa Israel. Sapagkat yung priest sa temple, si Eli, ay meron siyang 2 anak na lalaki na napakasama. And because of that, hindi na nangusap pa ang Diyos sa Israel. Pero noong dumating si Samuel doon, muling nagpakita ang Diyos sa Israel through Samuel. Because Samuel is a miracle child. At finulfill ni Hannah yung pangako niya sa Panginoon. Ibinigay niya si Samuel sa Panginoon. Iniwan na niya sa temple. So, paano po natin makikita na isang Kristiyano meron siyang matatag na pananampalataya? Number 1, a woman of faith endures real problems. Dumadaan sa problema. Hindi po ibig sabihin na kapag nagka-problema ka, ay may pananampalataya ka. Kristiyano at saka hindi Kristiyano, parehong nagkakaroon ng problema. Pero yung problema ay ginagamit ng Panginoon para patatagin natin yung ating pananampalataya. Makikita mo yung pagkakaiba ng mga taong nagkakaroon ng problema sa mga mananampalataya. The way you approach your problem with your faith distinguishes you among all the people na nagkakaroon ng problema. The question is, how do you approach your problem? Minsan, parang hindi matapos-tapos yung mga problema natin. For how many years, for how many decades, yung problema mo hindi nawawala. Balikan natin kung ano ang nangyari sa mga Israel. Sabi ng Panginoon sa mga Israel, from Egypt to the promised land, 40 days. Habang nagtatravel sila, wala pa sila sa promised land. Anong ginawa nila? Nag-complain. Wala kaming mainom dito. Nagbigay ng tubig. Wala kaming makain dito. Nagbigay ng pagkain ng Panginoon. Gusto namin ng karne. Ang dami nilang complain. Kaya yung 40 days ng ginawa ng Diyos, ginawa niyang 40 years. Kapag hindi mo pinaiiral yung tiwala mo sa Panginoon habang nandun ka sa panahon ng problema, pahahabain ng Panginoon yung struggle mo. Kasi hindi niya nakikitang nag-grow ang iyong pananampalataya. May doubt, may discouragement, may pagdududa sa Panginoon. Ang masakit nun, magre-rebelde ka sa Panginoon. Nasaan yung pananampalataya natin sa Diyos? Kaya habang hindi ka natututo, habang hindi ka nag-grow, mananatili ka sa problema na yun. Pero pag nakita ng Diyos na naging matatag ang iyong pananampalataya,
nag-grow ang iyong pananampalataya, and when the time is right, and when you are ready, sabihin ng Panginoon, that's enough. It is time for the provision. Yun ang ginawa ng Panginoon kay Hannah. That's enough. Yung fretting mo, Hannah, tama na yan. I will give you a child. And Samuel came. Sino po dito nakakaalam kung ilan po anak namin? Anyone? Si Sir Banji. 4. Okay? Ano pong pangalan ng pang-4? Ano pong pangalan ng pang-4? Si Faith, Fidelin, Fidel. Ano pong pangalan ng isa? Sa mga hindi po nakakaalam, 4 po ang anak po namin. Jeremiah ang pangalan ng isa. 2004, nagdalang tao po si Sir Banji. Andiyan ba siya? Sa labas. Okay. Buti naman. Nanganak po siya sa Ramos Hospital. Actually, sa clinic. Pinipilit namin na manganak siya sa clinic sapagkat sa hospital, mahal. Ngayon, dahil first time niya, di siya marunong umirig, lahat. Naubos yung palatubigan. Tama ba yun? So sabi ni Dr. Garcia, kailangan po siyang ma-CS. Hindi po lalabas ang bata kapag wala na pong tubig. So nilipat siya sa Ramos Hospital at na-CS po siya doon. Ibig sabihin, nahiwa siya. Sabi ng nurse, it is a strong, healthy, and lively baby boy. Alam niyo yung batang yun, iniyak namin sa Panginoon. Iniyak talaga namin sa Panginoon yun. Kaya sabi ko, we will call him Jeremiah, the weeping prophet. Masayang-masaya kami. Ang hiningi ko sa Diyos, lalaki. Binigay ng Panginoon, lalaki. Sabi ni Sir Banji, sige, yung pangalawa dapat babae. Hindi namin pinag-awayan kung babae o lalaki yung unang anak namin. Kasi baka bigyan kaming bakla ng Panginoon eh. Kaya, kasundo kami, lalaki una, tas babae una. So, hindi ko alam kung Thursday o Friday siyang nanganak. Sa nanganak siya sa hospital. Then, evening service dito, nandito na yung, wala pa ito nun. Doon pa sa kabila. Evening service, after ng evening service, inihintay kong maubos yung mga tao, yung mag-uwian, bago ako tatakbo ng hospital. Nung wala na yung mga tao, gumagayak ako, tumawag siya, sabi niya, pa, yung baby, sabi niya. Yun lang ang sinabi niya, alam ko, something is wrong. Tumakbo ako sa hospital, umiiyak siya. After 3 days, hindi may paliwanag ng mga doktor, bakit di na siya humihinga. We lost him. Devastated. Lalong-lalo si Sir Banji. Yung may sugat ka, magpapagaling ka, at the same time, nagluluksa ka. 12 o'clock, midnight, dumating yung mga pastor, yung mga asawa nila. Di nila kami iniwan hanggang magliwanag. Naiwi pa namin yung bata diyan. Then kinabukasan, nilibing namin. It was a very sad moment. Hindi ko alam kung ilang araw na hindi tumitigil sa pag-iyak ni Sir Banji. Sabi niya, ayoko na. We have decided to live a normal and ordinary life. Magkukwit na kami sa ministry. Binigay namin ang buhay namin pagkatapos ganito ang mangyayari. We started to question God, Lord, why? Then yung mga pastor, encourage kami. Nagpatuloy pa rin kami. 2005, nagdalang tao siya. Ang sabi ko sa kanya, God is faithful. Tatawagin natin siyang faith. 2006, nagdalang tao uli siya. Tapat talaga ang Panginoon.
we will call her Fidelin. Na ang ibig sabihin, faithful. 2007, nagdalang tao uli siya. Lalaki. Sabi ko, we will call him Fidel. Meaning, God is faithful. Kaya yung mga pangalan ng mga anak namin, iisa po ang meaning ng mga pangalan nila. Faithful. Tapat ang Panginoon. Amen? Problems will come, but they will not stay for long. Kapag in-extend mo yung prayer mo sa Panginoon at naniniwala ka sa Panginoon, the time will come that God will provide. And when God provide, we must keep our promise. At ano yung promise namin sa Panginoon? Lord, habang nabubuhay kami, maglilingkod kami sa inyo. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon. So, a woman of faith endures real problem. They extend vibrant prayer. They experience God's provision. And they excel at keeping promises.